Good evening guys. Nasa labas ako ng bahay no. Yan oh. Nagpalamig na kasi malamig yung hangin dito. I'm with my bunso Kali. Hello Kali, say hi Kali. Say hi. Oh nako. Nako, sinakyan ako ni Kali. Wait muna kasi ano pa tayo. Mag-vlog pa tayo Kali. So guys, for our Sales 101 today, we will talk about the do's and don'ts when entertaining customers. So guys, to start, we'll start with the do's. So kung nag-invite kayo ng customer nyo, like for dinner, pag nasa restaurant na kayo guys, first is kunin nyo yung menu, then bigay sa customer, then let the customer order no yung ano man yung gusto niya kainin, ano man yung favorite niya. So hayaan nyo siya unang mag-order, tapos kung may kasama siya, so bigyan din ng menu para mag-order din sila sa gusto nila kainin no. So saka lang tayo mag-order ng mga salesman no? Saka lang tayo mag-order pag natapos ng mag-order si customer at yung kasama niya, if sa tingin nyo kulang pa sa grupo yung na-order na pagkain. So that's one. So number two na dos guys, pag habang kumakain na kayo, dapat tinitingnan natin yung pagkain no, kung sa tingin nyo kunti na lang yung rice at hindi pa tapos yung customers natin, so dapat tumawag na tayo ng waiter to order additional rice, or kung sa tingin nyo kulang pa yung ulam, so pwede magpa-order ka na ng ulam. So huwag nyo hayaan na kukulangin yung pagkain no. So dapat tamang-tama lang no, na hindi maubusan. So that's number 2. So number 3 guys, na dos, kung during that dinner may inuman, so again, dapat tayo na salesman ay tinitingnan no yung iniinom ng customer, na kung malapit nang maubos yung bote niya o yung iniinom niya, so dapat huwag natin hayaan na ma-empty na agad na hindi ka pa nakapag-order. So magtawag ka na ng additional order kung iinom pa si customer no. So dapat nagmamasid tayo no. So while umiinom tayo, so dapat tinitingnan din natin na hindi na uubusan ng iniinom si customer while nag-uusap kayo no. So number 3 yan. So guys, for number 4 no, while nag-uusap kayo, nagiinuman, dapat tayo is more on listening tayo sa kinukwento ng customer. So dapat hindi tayo yung palaging sasalita o nagkukwento no. So we'll spend more time of listening than talking to the customer no. So hayaan nyo, lalo na if nakita nyo maganda yung kinikwento o nag-i-enjoy si customer sa kwento niya, so just listen, then react no, appreciate no, smile kung nakakatawa no. So ganun dapat no, para makita ni customer na you're attentive and you're listening to the stories. Number 5 sa dos natin guys no, kung tayo yung nag-invite sa customer for dinner,
pagkatapos ng kainan ng inuman, dapat lang, no, tayo magbayad, no? Huwag natin hahayaang tumatagal na tapos na yung pagkain tapos hindi pa kayo nagbabayad, kasi kung napansin niya ng customer, so baka unahan kayo magbayad ni customer. So dapat pag sa tingin natin tapos na, no? So if good na si customer, so magbayad na tayo, magtawag na tayo ng mag-bill out na tayo para bayaran. So wag natin hayaan na si customer magbayad kung tayo yung nag-invite, no, for that dinner. Okay? So guys, dito naman tayo sa Don's. So sa Don's, pinaka number 1 sa Don's, do not come late, no? Kung ano yung usapan nyo, halimbawa nag-usap kayo na alas 7 yung dinner doon sa restaurant na napag-usapan, so dapat mas maaga kayo doon, no? Huwag kayong pupuntang late. So mas mabuti maaga kayo. So again, the 15 minutes early discipline is good, no? So dapat maaga kayo. Then guys, number 2 sa don'ts, ito yung madalas nangyayari, no, sa pag nag-i-entertain tayo ng customer. So dapat ito yung bantayan natin guys. Ito yung iwasan natin, no, na magbabad tayo sa cellphone natin, no, doing something sa cellphone. I'm not sure if nag-check ba ng Facebook, naglalaro ba in front of the customer. So yun yung iwasan natin guys, no? Kasi tayo nag-invite sa customer, dapat focus tayo doon sa ginagawa natin na entertaining the customer, no, having dinner with the customer. So we need to respect the time of your customer, kasi yan pumayag na inimbitahan mo. So respetuhin natin yung time niya. So tigilan mo yan kung ugali mong nakababad ka sa cellphone mo, no, palaging nagche-check na kausap si customer, then balik nakatingin palagi sa customer. So stop doing that, kasi ang customer mo at nakikita kang ganon, so baka mairita lang, no, na iniimbitahan mo siya tapos nagbabad ka lang pala sa cellphone mo. So or palagi kang may kausap sa phone, no. So sa tawag naman, if you think yung tumatawag is hindi naman urgent, kasi alam naman natin yung mga transaction natin sa sales, so dapat let's manage the calls, no. Pwede mo pindutin yung auto message, no, na call you later, or dapat may ano lang tayo sa auto message, no. Huwag din natin hayaan na nagre-ring na wala tayong ginagawa, no. So the best thing kung nasa entertaining the customer ka is kung sa tingin mo again yung tumawag is, alam mo, may idea ka na kung ano yung sadya na hindi naman masyadong importante, so you can pindutin mo yung auto reply, auto message, no, para alam ni customer na nasa event ka, or nasa meeting ka, or nasa dinner ka, no. So again, i-emphasize ko lang, stop doing that, yung nakababad ka sa cellphone mo in front of the customer na nag-i-entertain ka ng customer, kasi that's not good. That's very irritating sa customer. You're not respecting his time or her time. So be mindful, no, of your action, no. So stop doing that, no. Yung cellphone mo ilagay mo sa misa na nakadapa, no, para hindi ka ma-distract, no. So avoid distraction. Focus your time, focus your listening to your customer. Guys, for our number 3 sa don'ts, no, if during that dinner may inuman guys, no, so number 3 sa don'ts natin, no, is dapat hindi ka unang malasing, no. Dapat hindi ka
masubrahan sa iniinom mo, no? So dapat manage mo yung iniinom mo. So baka kasi sa tagal ng dinner at inuman nyo, kung mabilis kang uminom, no? Comparing sa customer mo, sa kausap mo, so baka mas mauna kang malasing at ma-out of control ka, na halimbawa kailangan mo pa mag-drive pa uwi. So dapat you have to manage your facing nung pag-inom mo, no? So sabayan mo lang kung ano yung ano ng customer mo, no? So dapat hindi ka malasing kasi ang task mo is to entertain your customer, no? So dapat listening to the customer, no, enjoy the stories, no, shared by your customer, then also share your stories, no. So ganun lang dapat. So again, don't get drunk early, no. So ganun dapat, guys. So guys, for our number 4 for the dons. So guys, if you are having dinner and drinking with a customer, no, so don't always talk about the business, no. So it's good to also talk about, no, personal, no. Kung may idea ka sa hobbies ng customer, so you can talk more about that hobby ni customer. Like kung golfer man yan, so good to talk about the playing golfs, no, kasi I'm pretty sure interested si customer dyan, no, kasi yun yung hilig niya. So whatever nalaman mo ano hilig niya o about sa pamilya niya, so you can talk more, no. So again, don't always talk about the business, no, kasi nga may mga customer din tayo na kailangan unwind, no. So pag nag-unwind yan, gusto niyan pag-usapan is pwedeng dapat hindi about the business, no, about personal, about hobbies nila, no. So talk about kung ano yung interest nila, no, like the hobbies or the family, no, about family. So that's number 4, guys. So guys, for our number 5 sa dons, pag natapos na kayo sa dinner, guys, pag natapos na kayo sa inuman, don't forget to say thank you to your customer, no, sa mga kasama niya. So end with a handshake, no. So pasalamat kayo, pasalamat tayo sa time nila, no, sa sharing stories, no, sharing the moment, no, na nag-dinner kayo, nag-inuman. So always end with thank you and handshake. So yan lang, guys. Thank you. So I hope marami kayong natutunan for our Sales 101 today. Thank you.